Let us all come to worship and pray. Lord, Heavenly Father, we thank you and we worship you this morning. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil ang katapatan mo ay nananatili at kahit anong mangyari, Panginoon, na hindi yun nawawala. Salamat po, Panginoon, sa mga nararanasan namin pagpapala sa inyo. Despite all the sickness na kumakalat ngayon, you still remain faithful, Panginoon. At maraming salamat po. Kaya wala kaming dahilan para hindi magpuri sa iyo ngayon. Walang dahilan para manatiling tikom ang aming mga bibig. Narito kami, Panginoon, upang alayan ka ng papuri at pagsamba. Tanggapin mo, Panginoon, ang buong buo dahil ito po ay nagmumula sa aming puso. Maraming salamat, Lord God. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Patawad, Lord, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. You don't deserve it. Pero patuloy mo kaming minamahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa dugo ng Panginoong Hesukristo na siyang bumabalot sa amin. Kaya kahit anong gawin namin, Panginoon, ang pag-ibig mo ay hindi nawawala sa amin. Ang pagpapatawad mo ay hindi nawawala sa amin. Salamat, Panginoon. Kaya sa oras ito, Lord God, inihahanda namin ang aming mga puso sa aming pagpupuri at pagsamba. Dahil kahit ano pa man ang mangyari, magpupuri kami sa inyo, Panginoon. Kahit ano pang hirap ang dumating sa amin at pagsubok, hindi mawawala ang awit sa aming mga bibig, ang indak sa aming mga katawan, ang pagtugtog para sa iyong kalwalhatian. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Ito pong aming nalangin at isasalamat. In Jesus' name, Amen. Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin natin ang Diyos dahil tayo ngayon ay may pagkakataong sumamba sa kanyang muli ng may lakas, sigla, at buhay. Patuloy tayo ngayon na mag-alis sa kanya ng pag-ibig sa pamamagitan ng mga awiting makalangit at ang musika. Gamitin natin
puso at yung talagang pinapadama natin yung pag-ibig natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng awitin ito. Ang pag-ibig ko iniaalay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal, Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo. Ang pag-ibig ko'y iniaalay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking
Mapagpalang araw po sa inyong mga kapatid. Muli, tayo po ay dadakaw sa gawain na kung saan alalahanin po natin ang pag-ibig at kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya, bago po tayo magpatuloy, tayo po lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan kayo sa lahat, Panginoon. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pag-iingat niyo po sa amin sa araw-araw, sa pagpapala, Panginoon, na pinagkakalob po sa amin, Panginoon, sa kalakasan ng aming katawan, Panginoon, na patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin, Panginoon. At sa magandang panahon na patuloy na ibinibigay mo po sa amin, Panginoon. Panginoon, narito po kami upang alalahanin ang inyong pag-ibig at kadakilaan sa amin, Panginoon. Kaya nais po namin, Panginoon, na kami po inyong patawarin, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang sa aming pagkakasala, Panginoon. Linisin niyo po kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagtanggap, Panginoon, ng pagpapalang ito, Panginoon. Nawa, Lord, maging isang pagpapala ito sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa inyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin pong pakinggan ang sinasabi sa unang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang sa sumusunod. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin ang saro. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen. Good morning mga kapatid, it's offering time. Handa na po ba ang lahat na magkaloob sa ating Panginoon? Amen. O, bago po ang lahat, nais ko pong basahin sa inyo ang talata sa Biblia sa Aklat ng Kawikaan, chapter 15, verse 17. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Sa tuwing tayo po ba ay nagbibigay, ano po ang ating nararamdaman? Tayo po ba ay masaya o hindi? Katulad po sa ating pagbigay sa ating Panginoon, maliit man yan o malaking halaga, ngunit kung wala ang pag-ibig, ay baliwala po ito. Pagkat sabi po ng ating Panginoon, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, God loves a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Isang magandang aspeto ng ating pagbibigay ay maipakita natin na mahal natin ang Panginoon at ang kanyang gawain. Kaya magbigay po tayo sa ating Panginoon na may kagalakan at bukal sa ating puso. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa buhay at kalakasan na iyong pinagalob sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, at sa mga pagpapala na aming natanggap buhat sa iyo, O Lord. Sa isang buong linggo na kami po ay iyong pinagpala. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ay maghahandog ng aming mga kaloob para sa iyong gawain, O Lord. Aming itinataas, Panginoon, ang aming mga kaloob, O Lord, na ito po ay inyong pagpalain at patuloy na pagyamanin upang patuloy na magamit sa iyong mga gawain. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Masakit mang isipin, ngunit kailangan tanggapin ang pagsubok na binigay ng Diyos na inaatang sa atin. Huwag mong sasabihin, ikaw lang ang nagdidiin. Kung alam ko lang na mahal ka niya, iyo ring sasambitin na mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon, o siya lamang makapagligtas sa mga taong makatakas sa malungkot na nakaraan, sa masakit na karanasan. O siya lamang ang makalulutas dahil siya ang tunay na itong damdamin, wari mo di napapansin. Panalangin mo'y matutupad, ay lamang bihiro. Huwag mong sisisihin, ikaw man ay natitigil. Kung alam mo lang na may plano siya, iyo rin babanggitin na mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Siya lamang makapagligtas sa mga taong makatakas sa malungkot na nakaraan, sa masakit na karanasan. O siya lamang ang makalulutas dahil siya ang tunay na Diyos lang ang kailangan sa oras ng kagipitan. Tunay lamang aasahan, basta ika'y magtiwala lang. Mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Siya lamang makapagligtas sa mga taong makatakas sa malungkot na nakaraan, sa masakit na karanasan. O siya lamang ang makalulutas dahil siya ang tunay na Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pinagpalang Sunday na naman po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. And I'm sure tayo pong lahat ay sabik na makapakinig ng salita ng Diyos. Alam ko po na ibibigay po natin sa oras na ito ang ating buong atensyon para malaman ano ba ang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Noong nakaraang linggo, natuklasan po natin ang isang napakaganda at napakalaking dahilan bakit nga ba natin kailangan si Jesus? Why do we need Jesus? At mismong sa bibig ng Panginoon ay sinabi niya bakit natin kailangan sapagkat ang sabi niya, I am the bread of life. Ano ba kahulugan noon? Ibig pong sabihin, He alone is vital to our life. He alone is sufficient to us. He alone can change our desire. Siya lamang ang makakasapat sa atin at wala na pong iba. Ngayong Sunday po na ito, another huge reason bakit natin kailangan sa Jesus. Why do I need Jesus? Well, Jesus Christ made Himself clear to all His listeners in those days and also to us right now. Ang sabi ng Panginoon, I am the living or the fountain of living water. Turn your Bible in the book of John, chapter 7, verse 37 to 38. At samahan niyo po akong basahin po ito. Ang sabi ng banal na kasulatan, on the last day, the great day of the feast,
Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Tayo pong lahat ay umuko at tayo ay manalangin. Amang Diyos na napakabuti mo po sa lahat, minsan pa kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa oras at araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Panginoon, dalangin po namin na buksan mo po ang aming puso at isipan sa muling pakikinig ng iyong mensahe. Pangunahan mo po kami, Banal na Espiritu, mangusap ka sa amin upang tuluyang mabago ang buhay ng bawat isa sa amin. Itinataas din namin sa inyo, O Ama, ang aming mga kasama sa tahanan na maaaring hindi pa lubusang kumikilala o tumatanggap sa inyo. Sa oras nga pong ito, Panginoon, gamitin niyo po ang mensaheng ito upang maunawaan niya, Panginoon, ang kahalagahan ng kaligtasan, ang kahalagahan mo sa aming buhay. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, kung bakit ka namin kailangan. Ano ang pwede mong magawa para sa buhay namin? Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, kung gaano mo po kami kamahal. Panginoon, samahan mo po kami sa panguna ng iyong Espiritu Santo habang kami nakikinig at nag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alam po ninyo, ang tubig ang isa sa pinakamahalaga sa buhay po natin. Tama po ba? Kung ang tinapay po ay mahalaga para magkaroon tayo ng lakas sa ating pangatawan, ang tubig din po kailangan natin upang tayo mabuhay. Nakakatuwang isipin na itinulad ng Panginoon ang kanyang sarili sa tinapay na magbibigay ng lakas at sa tubig na nagbibigay ng buhay. Mahirap po pag walang tubig. Hindi bali nang wala kang kuryente, basta't meron kang tubig, walang problema, di po ba? Kasi pag wala kang tubig, wala kang panlinis, wala kang panligo, wala kang pansaing, di ba? Wala kang pansabaw sa ulam, di ba? Wala kang panlaba, wala kang pambanlaw, wala kang pandilig sa halaman, and most of all, wala kang iinumin. Lalo na pag uhaw na uhaw ka. More than 50% pa naman ang kailangan ng katawan po natin tubig. Kaya alam niyo po, marami pong sakit ang dumadapo sa atin kapag tayo ay kulang sa tubig. Naandyan na po yung migraine, constipation, UTI, at marami pang iba. Talagang water is life. Kaya po hindi naman katakataka kung bakit itinulad ng Panginoon yung kanyang sarili bilang fountain of living water dahil sa kahalagahan ng tubig para sa buhay ng bawat tao. Now, before we continue, let me first give you a background of his claim as the fountain of living water. In this chapter, sa chapter 7, we can see that the Jews were celebrating the Feast of Tabernacles. Sa panahon po natin, ginaganap po yan, Oktubre. Ang pagdiriwang po na ito ay pag-alaala po nila sa kanilang mga ninuno na naglakbay sa ilang noong panahon na yon, noong unang panahon. This feast reminds them of God's care in the wilderness sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos ng mana at tubig mula sa bato para sa kanilang mga magulang noong unang panahon na itong mga ito ay naglalakbay sa ilang. The feast also looked forward to the final harvest and gathering of nations during Messiah's kingdom. 7 araw po nila itong ginagawa kung saan ang mga Hudyo po ay mamamalagi sa kanilang mga tabernakulo o sa mga booths na gawa ng mga sanga at bawat araw sa loob ng 7 linggo, ang punong saserdote po kukuha ng tubig yan doon sa Siloam at ilalagay po yung sa gintong lalagyan. Yung tubig po, ibubuhos po yun sa altar kung saan nakasaayos naman yung mga sacrifices. Habang ibinubuhos po yun, doon sa mga sacrifices nitong punong saserdote, ang mga tao po naman, ang mga Hudyo po naman ay aawit ng papuri sa Panginoon. Sisigaw sila na may kagalakan sa Panginoon. Talagang ito ay moment to celebrate and worship the Lord for 7 days. Now, on the last day, ito po yung 8th araw, ito na yung tinatawag po nilang Great Day of Feast. Sa araw po na ito, muli silang maghahandog. Pero this time, there was no singing, no shouting. Ito yung solemn day of repentance before the Lord.
Aside from that, wala, no singing, no shouting, there will also be no pouring of water on this moment. No? At sa pagkakataong yun, doon naman sinabi ng Panginoon na ang mga nauuhaw ay dapat lumapit sa Kanya. Ang sabi niya doon, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture said, out of his heart will flow rivers of living water. At yun ay labag po sa symbolism na ipinagdiriwang nila on the 8th day. Kasi yun, no pouring of water, and yet doon po sinabi ng Panginoon. Kaya nang sabihin ng Panginoon yun sa napakaraming tao doon, well, ang iba po ay naniwala, ang iba naman po siya ay tinuligsa. Nagkaroon sila ng division. Some believe that He is the Messiah, at yung iba po naman ay inatake o hindi po siya pinaniwalaan. This moment, let us investigate 3 things about Jesus' proclamation. Na siya yung fountain of living water, so that we will know in ourselves why do we need Him. Pag-usapan natin to sa dalawang bahagi, dalawang Sunday. Pag-usapan muna po natin, unang-una, yung dalawang bagay po. The source at yung tinatawag po nating prerequisites para ma-access po natin yung source. Let's go first to what we call the source. John chapter 7 verse 37 hanggang 38, balikan po natin yon. On the last day, sabi po dyan, that great day of feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. In other words, mga kapatid, Jesus is saying that those who will put their trust in Him has tapped themselves to the source or to the spring of living water. Nakakita na ho ba kayo ng bukal? Alam nyo, nung araw po, sa amin sa probinsya, hindi po uso yung gripo eh. Hindi po uso yung nawasa. Ang kinukuhanan po namin ng tubig ay bukal. Ano? At yung particular na pinupuntahan namin ng aking kuya noon, ay yung daan papunta sa dam ng Maribeles. Bago mo marating yung dam, meron po doong bundok na kung saan nakakatuwang isipin na sa pagitan po ng bato na yon, ano, ng bahagi ng bundok na yon, meron po doong bato, sa pagitan po noon, lumalabas po yung tubig. Ano ho? At para po kami ay makasahod, we need to stick a bamboo in it so that the water will flow directly into our container. The good news is, it's clean. It's cold. And most of all, it's free. Walang bayad. Di katulad do dito. Bukas ka ng gripo, takbo metro, may bayad. Di ka pa sigurado kung malinis. Di ba? Walang bayad. Sigurado kang malinis. At naku mga kapatid, ang lamig, ang sarap inumin. Ano po? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Apostle Paul doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, kung saan kinonfirm na ang source ng living water ay si Jesus. And sabi po dyan, and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Kinukumpirma ni Apostle Paul, no, na si Jesus, yung source ng tubig na ipinadala o binigay ng Diyos sa mga Israelita noong panahon na sila ay naandoon sa wilderness. Kaya dito po, nung sabihin ni Jesus sa pagkakataong ito, that He is the fountain of the living water, nililiwanag niya na sa Kanya magmumula. Sinasabi po niya sa mga audience niya noon at maging sa atin, na siya ang bukal ng tubig. Hindi siya ang tubig. Sa Kanya magmula o siya ang bukal. Siya ang pagmumulan. Siya ang source ng living water. And for sure, yung living water na is pure, refreshing, most of all, free for all who will trust the Lord Jesus Christ. Kung si Jesus ay tatanggapin natin, bubukal sa puso po natin ang tubig na nagbibigay buhay. Kaya ang sabi niya doon sa 38, basahin natin doon sa chapter 7 verse 38 sa Tagalog. Ang sabi niya, ang sumasampalataya sa akin, take note, sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya.
So, kung hindi ka sumasampalataya, hindi mangyayari sa iyo yung kasunod na pangungusap. Ang sabi niya, ang sumasampalataya sa akin, exclusive lang ito para sa sasampalataya, okay? Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinabi ng kasulatan, yan, ito na, sabi niya, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Again, pag sumampalataya ka kay Jesus, you will realize that Jesus is the source of living water. He's not the living water, rather, He is the source, the spring, the fountain of that living water. Now, the question is, ano ba yun o sino ba yung living water? Who is the living water? Sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang tubig po na nagbibigay buhay ay tumutukoy po sa banal na espiritu. In fact, pag binasa niyo po yung verse 39, ang sabi po dito sa chapter 7, but this is po concerning the Spirit, whom those believing in Him would receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Yung po tinutukoy ni Jesus na living water, kung saan siya po yung source, pagmumulan, pagsisimulaan, ay walang iba kundi yung banal na Espiritu. Actually, bago pa dumating ang Panginoon, sa panahon pa po ni Propeta Isaias, inihula na o sinabi na po ng Propeta Isaias na ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa kanyang mga anak. 43 verse 3 ng Isaiah, for I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my Spirit on your offspring and my blessings on your descendants. It's very clear na yung living water that will flow sa buhay ng isang tao ay ang banal na Espiritu at ito ay magmumula kay Jesus Christ. Ang Espiritu Santo, tinatanggap o tatanggapin lamang ng isang taong sasampalataya kay Jesucristo. Again, ang Espiritu Santo ang tinatanggap ng isang taong sumampalataya kay Kristo. Kaya nga, pag hindi ka sumampalataya, hindi mo ito tatanggapin. Pero sa mga sumampalataya na, tinanggap mo na yung Holy Spirit. Doon sa Acts chapter 2 verse 38, it's very clear na sinabi po doon, Peter said to them, each one of you must turn away from your sins and be baptized in the name of Jesus Christ, so that your sins will be forgiven and you will receive God's gift, the Holy Spirit. Nakita niyo na po? Tatanggapin daw po natin ang kaloob ng Diyos, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po, symbolically ay ang tubig, na iniinom ng ating kaluluwa the moment na tinanggap natin ang Panginoon. Para po siyang tubig na iniinom ng ating kaluluwa na uhaw na uhaw. Doon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, ang sabi po doon, maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang Espiritu Santong tinanggap ng isang mananampalataya ay ang katibayan na siya ay na kay Kristo. So para mapatunayan mo na ikaw ay na kay Kristo, dapat nasa iyo yung Espiritu Santo. Na para mapasayo ang Espiritu Santo, dapat tinanggap mo si Kristo. Kung hindi mo siya tinanggap, ay malabo, hindi ka magkakaroon ng Holy Spirit sa buhay mo. Di ba? Romans chapter 8 verse 9 is very clear. Nasabi diyan, but you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Di ba? Kung wala ka nung Espiritu ni Kristo, kung wala sa iyo yung Espiritu na pinangako ng Panginoong Jesucristo, hindi ka sa Kanya. Doon kaya ang sabi ng Panginoon, doon sa Ephesians, chapter 5, verse 18, be filled with the Spirit, sabi yan, and do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Ang banal na Espiritu ay tumatahan, tumitira sa buhay natin, at siya ang tumutulong sa araw-araw nating buhay Kristiyano.
Kaya kahit na po nakakapagod ang buhay, as Christian, kahit na ang dami mong stress sa buhay, alam mong nandyan ang banal na Espiritu, nire-refresh niya lagi yung buhay mo. And the only way, so that the water of life, okay, the source of life could dispense, yung living water, the only way so that the water of life could be dispensed is through the opening of the fountain of life. Hanggat hindi po nabubuksan yung fountain of living water, hindi yung madidispense yung water of life. Pansinin niyo po sa mga lugar na kapatagan, pero may bukid, meron silang palayan, saan kaya po sila kumukuha ng tubig kung wala namang ilog, di po ba? Ang sagot po, yung tinatawag nating water irrigation. Ngayon po, para po makapag-produce ng tubig, yung tinatawag nating water irrigation project, para makapag-produce ng tubig, ang kailangan mo nang gawin ng mga tao ay humukay ng malalim. Kailangan nilang wasakin ang lupa, hanggang maabot po nila yung pinakamalalim na bahagi, para po na sa ganon, ma-reach po nila yung tinatawag nating spring of water, yung bukal. Pagka po naabot na nila yon, doon na po ngayon sila kukuha ng tubig para sa ganon, meron po silang isupply doon sa palayan. Pero hanggat hindi winawasak yung lupa, hanggat hindi hinuhukay, hindi makakapag-produce, hindi dadaloy ang tubig kasi yung spring o yung bukal ay naandoon sa ilalim. Alam niyo po, katulad po ng pagdaloy ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Bago siya matanggap ng tuyot nating mga buhay, bago natin matanggap yung Espiritu ng Diyos, kailangan muna pong si Jesus ay magdusa. Di ba? Para po siyang lupa na hinukay. Kumbaga po, para po siyang lupa na kinailangan munang hukayin ng malalim. Ang Panginoon, ang nangyari naman sa Kanya, kinailangan siya magdusa, mabugbog, ipahampas, luraan, hiyain, hubaran, pahirapan, ipako ang Kanyang katawan doon sa krus, na punong-puno po siya ng sugat, halos wasak ang Kanyang katawan, hanggang sa siya po ay malagutan ng hininga. Hanggang sa siya po ay ilibing. Jesus as the fountain of living water submit himself to the cross. As I have said, he was tortured to death. His body was full of open wounds and he was disgraced. He allowed these things to come to him so that those who will trust him in their lives will access the living water. The living water will flow in our dried and thirsty soul. And that is only through Jesus Christ. Kaya mo kailangan si Jesus. Kasi siya ang pinagmumulan ng tubig na nagbibigay buhay. Kung wala si Jesus sa buhay mo, hindi ka kahit kailan magkakaroon ng banal na Espiritu. Kaya sabi doon sa John chapter 16 verse 7, "Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you." Si Jesus po ay namatay doon sa krus. Muli po siyang nabuhay after 3 days. After 40 days, umakyat siya sa langit. And then, kanya pong sinugo yung banal na Espiritu para gampanan ang pagiging tubig na nagbibigay buhay para sa lahat ng mga tumanggap at tatanggap pa sa Panginoon. Kaya kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, wala pa sa iyo Holy Spirit. Kailangan mong tanggapin ang Panginoon para matanggap mo yung ipinangako ng Panginoon sa Kristo na pagtahan sa iyo ng banal na Espiritu. Grabe ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Jesus did it all for you and for me. Ayaw, bakit? Alam niyo kung bakit, ayaw kanyang mapahamak. Ibig kanyang maligtas mula doon sa apoy ng ikalawang kamatayan, yung impyerno. Sinigurado ng Panginoon na kahit siya physically lumisan sa mundong ito, ang banal na Espiritu ay kanyang ipadadala at siya ang tutulong sa atin upang yung uhaw natin, yung spiritual na uhaw natin ay mapapawi sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
Jesus make a way for you to miss hell. Ayaw kanya mapahamak. Hanggang sa huling yugto ng buhay natin, ang gusto ng Panginoon, habang ikaw ay narito sa lupa, makagawa ka ng desisyon, tanggapin siya sa buhay mo. Kaya nga sabi niya doon sa John 14:6, niliwanag po niya, I am the way, the truth, and the life. Sabi niya, siya ang gumawa ng daan. Kasi kahit anong gawin po natin, hindi po natin makakamit ang langit kung wala si Kristo. Kaya sabi po niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. It is only through Jesus Christ that you will be saved. It is only through Jesus Christ that you will receive the living water. Because Jesus is the source of it. Jesus is the source of living water. Now, let's go to the next. Ano ba yung prerequisites? Kahit na available yung source, kung hindi naman natin alam kung ano ang prerequisites, ano ang requirements to access the source, hindi rin natin ito matatamo, di po ba? Again, puntahan natin yung John chapter 7, verse 37 to 38. Ang sabi niya, on the last day, the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds. Ano sabi niya? Anyone who is thirsty may come to me, and anyone who believes in me may come and drink. For the scripture declare rivers of living water will flow from his heart. Anong unang bagay na kinakailangan po natin isa puso at isa isip? First thing we need to keep in mind and in our hearts, if we want to access the source, we must remember that the fountain of living water is available to anyone. Meaning, this offer is open for all. Yung iniaalok ng Panginoon na paglapit sa Kanya, sa pagkakataon yun, hindi lamang po niya yun iniaalok sa mga gustong sumampalataya. It is even extended to those who hate Him. Extended to those who follow the religious practices. Extended to those who observe the law. Extended even to the least of that society. Jesus knew, alam ni Jesus, at that particular moment, na lahat ng religious activities, lahat ng kanilang religious celebration na ginagawa, o yung kanilang pagiging deboto, alam ng Panginoon, hindi makakapawi ng uhaw nila. Tignan niyo po sa panahon natin ngayon, ang daming religyoso, tama? Pero pagdating sa kaligtasan, hindi sigurado. Maraming religyoso, pero pag tingnan ang buhay, walang nababago. Alam mo bakit? Kasi hindi nakakasapat yung anumang religious activity o yung pagiging deboto natin sa isang relihiyon para nang sa ganon yung uhaw ng ating kaluluwa ay mapawi. Dahil ang sagot lang doon sa uhaw natin ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Kaya at that moment, he stood and shouted. Sabi niya, doon sa crowd, anyone! Diba? Kasama ka doon. Kasama ako doon. Anyone who is thirsty may come to me. Yun ang paanyaya niya. Hindi lang po yun actually sa panahon niya, as I have said. No? Hindi lang yun sa time ng Panginoon. Maging sa time natin ngayon, the offer is extended to each and every one of us. Whether you are a seeker or a believer, or Christian ka na. Di ba? Para sa yun. Whether you are rich or poor, whether you are convicted or free, whether you are here in the Philippines or you are in abroad, the offer is for you. The Lord is inviting you to come to Him and drink. No one is excluded. So today, Jesus is inviting you. Sabi niya doon sa Revelation, let the one who is thirsty come. Let the one who wishes to take the water of life without a cost. Ang sabi po dyan, sa Tagalog, sinabi ng Espiritu, Pahayag chapter 22 verse 17, ang sabi po dyan, sinabi ng Espiritu at ng babae kakasal, ang sabi, hali kayo. Lahat na nakakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sino mang nauuhaw.
Ito yung paanyaya ng Panginoon. Hindi lang ito para sa time nila, kundi sa time din po natin ng Panginoon, nag-iimbita. Sabi niya, lumapit ang sino mang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Kaya nga po ang kaligtasan, wala kang gagawin. Kasi ang gumawa ng lahat ng ito ay si Jesus para sa iyo. At iniimbitahan lang po tayo na tayo ay tumanggap. Tanggapin po natin. It is open for all. And the invitation is open for you. Now, the second thing we need to remember about the prerequisites in accessing the source of living water is what we call acknowledging your thirst. Doon sa 37, sabi natin kanina, anyone ngayon, ito may kasunod. If anyone thirst, let him come to me and drink. In other words, we must recognize our spiritual true condition. Ano nga ba talaga ang kalagayan ng kaluluwa natin? We must know that our soul has what we call thirst. Dapat maintindihan natin na yung kaluluwa natin merong uhaw. Kung paano yung katawan lupa natin nauuhaw sa tubig, ang kaluluwa po natin nauuhaw sa Diyos. Ang sabi po ng isang magaling na preacher, ng pangalan si John Piper, sabi niya, your body was made to live on water. Your soul was made to live on God. Kaya yung kaluluwa natin hindi mabubuhay na wala ang Diyos. Kung paano ang katawan natin ay nakadepende sa tubig, ang kaluluwa po natin dapat nakadepende sa Panginoon. Kaya nga kahit nasa iyo ng lahat pero wala ang Diyos, kulang. Kulang ang buhay mo. Uhaw na uhaw ka lagi. Hanggat wala ang Panginoon sa buhay mo. At kailangan nating i-recognize na meron tayong uhaw. Doon sa chapter 4, bago itong chapter 7 na to ng John, sa chapter 4, makikita natin, John chapter 4, yung woman at the well, na isang Samaritana, hiningian ng Panginoong Yesus ng tubig, naalala niyo po yun? Ano naging tugon ng babae? Di ba naging tugon ng babae yung discriminatory issue na ginagawa ng mga Hudyo sa kanila? Kaya sabi niya, kayo po isang Hudyo, ba't kayo nakikipag-usap sa akin? But at that particular moment, sinagot siya ng Panginoon. Chapter 4, verse 10, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Ano yung sagot ng babae? Saan ka kukuha ng panalok ay malalim ang balon na ito? Ang takbo ng isip ng babaeng ito, ang tinutukoy ni Jesus, na tubig ay yung galing sa balon. Natutugon sa pisikal na pangangailangan niya. Muli sumagot ang Panginoon. Sa verse 13, ang sabi po dyan, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ang nakakatuwa po, alam ng Panginoon kasi, yung pagkakaintindi ng babae yun, yung physical na uhaw. Yun ang akala ng babae Ibibigay sa kanya ng Panginoon na tubig ay para tugunan yung physical na uhaw niya. Kaya mula po doon, unti-unti, pinakita ng Panginoon na hindi yung physical na uhaw ang gusto kong tugunan sa iyo. Para sinasabi ng Panginoon, gusto kong makita mo, meron kang uhaw spiritual. Uhaw ang kaluluwa mo. Pansinin po ninyo, no? Pag binasa niyo po yun, yung chapter 4, sinabi po ng Panginoon, dalhin mo rito ang iyong asawa. Ang sabi po ng babae, wala po akong asawa. Tama ang tugon mo. Doon sa verse 18, sabi ng Panginoon, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Bakit po ba pinadadala ng Panginoon sa kanya yung kanyang asawa? Kasi gusto pong ipaunawa ng Panginoon, no, na yung pangangailangan mo o yung kailangan mo ay hindi yung tubig na pampisikal para masatisfy ka, kundi ang kailangang matugunan sa iyo ay yung spiritual na uhaw mo. Jesus turned the conversation from physical thirst to what we call spiritual thirst.
Mula doon sa pisikal na uhaw, patungo doon sa espiritual na kauhawan na meron ang babaeng yun. The Lord wants the Samaritan woman to understand that the root cause of failed relationship, the core of broken and sinful marriage in her life is what we call spiritual thirst. And that thirst is manifested through her immoral life. Papalit-palit ng asawa, papalit-palit siya ng kapartner sa buhay. Alam niyo po, hanggat ang Panginoon ay wala sa buhay po natin, gagawin din natin yung ginagawa ng babaeng ito. No? Not only with changing partners, hindi lamang po yun, ang tinutukoy ko, kundi sa napakaraming bagay na hindi po tayo makontento at hindi mo talaga matatamo yung contentment hanggat wala ka kay Kristo. Sa panahon natin ngayon, totoo po, na dapat natin kilalanin na merong uhaw sa kaluluwa po natin. Not until we acknowledge that our soul is thirsty for God, we will never come to our Lord Jesus Christ. Hanggat hindi mo kinikilala na yung kaluluwa ay may uhaw sa Diyos, hindi ka lalapit sa Panginoon. And this is what we all need to realize. We need to be conscious of our true condition. Lost tayo, we need salvation. Hanggat hindi natin kinikilala yung pangangailangan natin ng kaligtasan, hindi tayo lalapit kay Kristo na ating tagapagligtas. Hanggat nag-i-enjoy tayo sa kasalanan, hanggat kontento tayo sa ibinibigay ng sanlibutan ito, na pag nasa iyo na mauuhaw ka pa rin. Sabi ng Panginoon Diba? Sabi niya doon sa babae, pag uminom ka niyan, mauuhaw ka uli. Pero yung tubig na ibibigay ko sa iyo, pag natikman mo, hindi ka na, sabi, ito ay bubukal, babalong sa iyong puso. Hindi ka na mauuhaw kahit kailan. Diba? Alam nyo, hanggat kontento tayo sa mundo o sa binibigay ng mundong ito, hanggat nag-i-enjoy tayo sa kalayawan, at hindi natin naiisip ang Diyos, hindi darating ang kaligtasan sa buhay natin. Parang walang iniwan po yan sa isang tao na hindi niya kinikilala na siya may sakit, hindi niya kailangan ng doktor. Di ba? Hanggat hindi mo ina-acknowledge na uhaw ang kaluluwa mo, hindi ka lalapit sa Diyos. On the other hand, when you see yourself as a sinner, as lost, as nowhere to go, you are going to seek Jesus for salvation. Alam nyo, yung mga taong uhaw lang ang naghahanap ng tubig. Dito sa amin, pagka po may mga naghahatid ng sulat, mga kartero, o kaya naman may naghahatid ng delivery, ng mga ino-order ng mga bata sa Lazada o sa kung anumang online store, pag uhaw po sila, nagtatanong sila, pwede po bang makiinom? Same is true sa buhay po natin. Mga taong naghahanap lang ng kaligtasan ang tatawag kay Jesus. Pero kung kontento naman sila sa sanlibutan ito, bakit nga naman nila tatawagin si Jesus? Hanggat di po nila nakikita, hindi nila naiisip ang Diyos sa buhay nila, hindi nila lalapitan ng Panginoong Jesus. Kaya nga sabi doon sa Kawikaan, ang taong busog, sa Kawikaan 27:7, ang taong busog tatanggi kahit sa pulot-pukyutan. Di ba? Ngunit ang taong gutom matamis kahit ang ampalaya. Nakita niyo po yun? Yung sinabi ni Solomon dito. Pag ang tao raw busog, kahit palukin mo yun masarap, tatanggihan. Bakit? Busog siya. Ang sanlibutan, ganun din. Ang tao sa sanlibutan, ganun din. Kahit anong alok mo ng kaligtasan, kung ang pakiramdam niya, busog naman siya dito, kontento na siya dito, wala na siyang pakialam sa kanyang soul after this life, hindi niya hanapin si Jesus. Pero pag ang tao gutom, kahit po mapait yung instruction ng Panginoon, tatanggapin niya yon kasi merong gutom, merong uhaw sa kanyang kaluluwa. Kapag ang iyong kaluluwa ay nauuhaw, ang iyong puso ay nagugutom, kahit na parang mapait, no? Ang paniwalaan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Alam niyo, ito po nagiging matamis.
at ang daan patungo sa Panginoon, nagiging pagpapala para sa iyo. When your soul is thirsty and your heart is hungry, even if it seems bitter to believe what the Word God says, okay, it becomes sweet. And the way to the Lord Jesus Christ becomes a blessing to you. We must sense the need for the fountain of living water. Kailangan alam natin yung true condition natin para tayo yung babaeng yun. She keeps on changing partner kasi ang uhaw sa kanya ay yung kanyang kaluluwa. Ganon din tayo. We must sense our need for salvation. And so ma-realize natin, kailangan ko si Jesus. Kasi siya lang ang daan patungo sa kaligtasan. The third thing we need to keep in mind, this is the third thing we need to access the source of living water is, quote and unquote, come. Ano sabi ni Jesus? If anyone thirst, sabi niya, anyone, then sabi niya, thirst, kailangan you acknowledge na ikaw ay let him come to me, sabi ng Panginoon, and drink. The Lord is inviting us. At itong imbitasyon na to, ito yung hindi mapasisinungalingan. Ito yung walang alinlangang imbitasyon. This invitation is certain. Sabi ng salita ng Diyos, if anyone is thirsty, Isaiah 55 verse 1, if anyone is thirsty, sabi ng Panginoon, come and drink, even if you have no money. Come, take your choice of wine or milk. It's all free. Nag-aanyaya ang Panginoon. At ito'y isang tiyak na paanyaya. Ang paanyayang ito, this is open for all, just as I have said a while ago. Hindi na mimili ang Diyos. 1 John chapter 5 verse 1, everyone who believes that Jesus Christ has become that Jesus is the Christ has become a child of God. And everyone who loves the Father loves His children too. This is for everyone, sabi po ng Romans 10:13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Hindi na hinili ang Diyos. This invitation is certain. This invitation is for all. And this invitation is accessible. Ang Diyos po hindi lumalayo. Ang Diyos po hindi nagtatago. Ang Diyos po hindi mahirap hanapin. Hindi po siya politician. Kung dalang-dala na kayo sa politician, ayaw niyo nang lumapit, it's okay. Pero huwag niyo pong itulad. Huwag natin itulad ng Panginoon sa isang politiko. Ang Panginoon po, madaling lapitan, madaling hanapin. Hindi katulad ng politician. Ang politician, ang pangako, siya raw ay madaling lapitan. Ito problema, mahirap siyang hanapin. Ang Diyos hindi ganun. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, Psalms 145 verse 18 to 19, the Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. Nakita niyo po yun? The Lord is near. Hindi siya malayo sa mga tumatawag sa Kanya. Verse 19, He will fulfill the desire of those who fear Him and also will hear their cry and save them. Kita niyo po. Ganyan katindi, ganyan kaganda ang panawagan ng Diyos sa ating lahat. Ganyan po ang nais na ipakita ng Diyos na pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Ang ibig po niya, maligtas ka. Ang kailangan lang niya mula sa iyo, magtiwala ka. Ang kailangan niya mula sa iyo, lumapit ka. Sabi ng Panginoon, come. Matthew chapter 11 verse 28, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangahihirapan. Lubang nabibigatan sa inyong pasanin. Ang sabi niya, at kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Nahihirapan ka na, nabibigatan ka na, pagod ka na, uhaw ka na. Sabi ng Panginoon, come unto me. Now, it's not enough that you know that your soul is thirsty. It's not enough that you know that Jesus is the fountain of living water. It's not enough that you're invited to come. You must drink. Diba? You must drink from it so that your thirst will be quenched. Alam nyo, maaaring nakikita mo spiritually, may uhaw ka,
Diba? Alam mo si Jesus ang fountain of living water. Alam mo rin siya yung nag-i-invite, nag-aanyaya sa iyo, no? Pero huwag mo sana kakalimutan yung sinabi ng Panginoon, dapat ka uminom, di ba? Para po bang walang iniwan doon sa water jar, punong-puno ng tubig, no? Kahit naman kumuha ka ng baso, lagyan mo yung baso mo ng tubig. Pero kung hindi mo yung iinumin, hindi mapapawi ang uhaw mo. You need to place the glass of water in your lips, no? And drink so that the water will enter to your body and benefit from it. Pero hanggat hindi mo iniinom, lumapit ka nga, nilagyan mo nga yung baso mo, hawak mo lang, di mo naman iniinom, uhaw pa rin ang kaluluwa mo. Alam niyo, tulad sa Panginoon, no? Kahit na available siya para ikaw ay ligtas, kahit na ginawa niya na ang lahat para sa iyo, di ba? Kahit na alam nating tinubos na ang kasalanan mo doon sa krus ng Kalbaryo, kahit pa alam mong meron siyang magagawa para sa iyong kaluluwa, kung hindi mo siya iinumin, meaning hindi mo siya tatanggapin, you're still guilty of your sins. Uhaw ka pa din spiritually. Bottom line, wala ka pa rin salvation. Not until you open your heart and receive Him. Kaya nga ang Panginoon kumakatok sa puso natin eh. Revelation, no? Chapter 3, verse 20, ano sabi po niya? Behold, I stand at the door and knock. Ang Panginoon nakatindig. Kumakatok sa puso natin. Sabi niya, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in. Doon lang papasok ang Panginoon. Kapag binuksan mo ang puso mo. Sabi niya, I will come in to Him and dine with Him and He with me. Believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and your Savior because He is the fountain of living water. Now, to believe is not an attitude of mind. It is actually an exercise of the heart. Maraming naniniwala intellectually, pero walang nangyayari kasi ang puso hindi sumusunod. Maalala nyo, another biblical illustration, ano po, na kailangan po nating, there must be an action. Kailangan nating gawin, no? Hindi lang lumapit kundi inumin. Doon sa Exodus chapter 12, no? Makikita ho natin na yun lamang po may pahid ng dugo ng tupa sa kanilang pintuan ang tiyak na maliligtas sa tiyak na kamatayan. Kaya kahit na po sila may tupa, kahit na pinatay nila yung tupa, kahit na tumigis ang dugo, pero hindi nila pinahid sa kanilang pintuan, hindi pa rin sila ligtas pagdaan ng anghel ng kamatayan. Kaya sabi ng Panginoon doon sa Exodus chapter 12 verse 13, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong titirhan. Lahat ng bahay na makikita kung may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinarurusahan ko ang buong Ehipto. Ganon din po sa ating kaligtasan. Yun lamang po may pahid ng dugo ng Panginoong Yesus ang maliligtas. May pahid ka ba ng dugo? Ikaw ba ilumapit na sa Panginoon? Ikaw ba sumampalataya na sa Kanya as the fountain of living water? No? Ganon din po sa kaluluwa natin kahit po na andyan si Jesus as the fountain of living water. Kung hindi ka tutugon sa Kanyang paanyaya, kung hindi ka iinom, meaning hindi ka maniniwala, still, mapapahama ka. Sa oras na ito, gusto kitang tanungin. Uminom ka na ba? Meaning, naniwala ka na ba sa Kanya? Kung hindi pa, why not drink from Him right now? As I have said, remember, He is the source. Kung wala si Jesus, kahit kailan hindi mapapawi ang uhaw mo. Kung wala si Jesus, kahit kailan hindi ka magkakaroon ng assurance of salvation. Kung wala si Jesus, as I have said, hindi mo marireceive yung banal na spirito. At kung wala ang banal na spirito sa iyo, lagi mong mararanasan yung uhaw sa buhay. Remember, He is the source. Remember the prerequisites. Anyone, meaning kasali ka doon,
who is thirsty, kailangan ina-acknowledge natin yung uhaw natin, can come. Kailangan nating lumapit. And drink. Kailangan nating sumampalataya sa Kanya. That's the only time na marireceive natin ang pagpapala ng kaligtasan na inihanda ng Diyos para sa atin. Ang tanong ko, lumapit ka na ba sa Kanya? Tinanggap mo na ba siya? Kung ikaw ay isang mananampalataya, yung bang mga nauuhaw sa paligid mo, nasharean mo na. Baka hinahayaan mo lang silang nauuhaw, pero ikaw hindi ka nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi mo ibinabahagi si Kristo as the fountain of living water. Katungbunan para sa uhaw nilang spiritual. Why not share the Lord Jesus Christ? Totoo lang po, kami mag-asawa pag Saturday, early in the morning namamalengke. Meron po akong dalang flyers. At isa po sa ginagawa ko is to share the fountain of living water to each and every person na naroon habang naghihintay ako sa asawa ko. Kasi bawal po ang pumasok sa loob ng market na mag-asawa. Dapat isa lang. Yung isa po, driver, isa, siya mamamalengke. So ako po yung driver, at habang inaantay ko yung may bahay ko po, no, lahat ng mga taong nasa paligid ko, niabutan ko po ng flyers. Kaya hindi po ako nawawala ng flyers sa kotse. Kasi ayoko pong mamiss ng tao yung sagot sa uhaw nila. Ayoko pong hindi nila malaman na si Kristo ang sagot para sila ay magkaroon ng kaligtasan. We will continue this message next Sunday. We'll talk about the benefit. Ano bang pakinabang natin kung tayo ay lalapit kay Jesus bilang fountain of living water? Sa oras na ito, tayo ay lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Lord God, Heavenly Father, salamat po, pinadala mo si Jesus, the source of living water, Panginoon. Salamat po nang dahil sa Kanya, Panginoon, ay nagkaroon po kami, Panginoon, ng katiyakan ng kaligtasan. At ang bawat sasampalataya, Panginoon, sa Kanya ay may pag-asa. O Ama, maraming salamat sa pagkatunay po na sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus, ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay tatanggap ng banal na Espiritu na lagi na, Panginoong, papatnubay, lagi na, Panginoong, sasama sa aming buhay at magpapalakas sa aming buhay pananampalataya bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. O Ama, dalangin ko po, na nawa po lagi namin sa puso, sa isip, Panginoon, ipamuhay, Panginoon, si Jesus bilang fountain of living water, Panginoon. Na ang sanlibutan ito, Panginoon, na hindi magpupulfill ng uhaw namin, hindi magsatisfy ng buhay namin, Panginoon. Tulungan mo po kami na manatili sa Panginoong Jesus sa kabila ng iba't ibang problemang dumarating sa amin. Banal na Espiritu, lagi mong i-refresh ang aming kaluluwa. Patuloy kang kumilos sa buhay namin. Sa ganon, lagi naming maiisip na ikaw ang tubig ng buhay na nagbibigay ng kasapatan sa aming mga kaluluwa na nauuhaw sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Aking dalangin, O Diyos, na nawa ang iyong mensahe patuloy na magpabago sa buhay namin at lagi naming ma-realize, Panginoon, hindi namin matatagpuan sa sanlibutan ito ang kasapatan sa aming kaluluwa. Tanging kay Jesus lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. God bless you. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang nangyari, binigay mo ang lahat
Tanggapin po natin ang pagpapala. Naway lumago kayo sa kagandahan loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sa kanyang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.